Good morning po, mga tatay at nanay. Alam niyo po tama po yung ginagawa niyo na dinadala niyo sa mga health center o sa mga pediatrician ang inyong anak para magpabakuna ng mga penta, mga basic na 6-in-1 or 5-in-1. Kasi po nandun na kasi yung bakuna sa diphtheria. Yun po kasi yung gusto kong itapik ngayong umaga, yung tungkol sa diphtheria. Alam niyo po ba na ang sakit na diphtheria nakakatakot din po 'yun? Nahahawa din siya sa droplet, parang sa flu, 'di ba? Mabilis siyang kumalat. Tapos para po siyang tonsillitis. Pero yung merong nakadikit dun sa lalamunan mo na grayish white na pseudomembrane, para siyang leather-like na nandun. Tapos mahirap lumunok, masakit. Pwede kasi itong akala mo tonsillitis pero diphtheria na pala. So kapag ka nagkaroon ka ng diphtheria, sikat ka kasi sa buong mundo ini-eradicate na rin po kasi yung diphtheria kasi yung bakuna yung dati yung DPT, DTP or Tdap ganon. Ando na po kasi yung bakuna sa diphtheria. So, kailangan wala na tayong diphtheria. At kung sakaling magkaroon ka man ng diphtheria, although merong gamot na erythromycin, tsaka penicillin, na pwedeng ibigay na 14 days, hindi ka pwedeng sa bahay lang o sa mga ordinaryong hospital kasi sikat ka. Ikaw lang ang merong diphtheria. So, pagka nagka-diphtheria ka, parang lang nung pandemic kapag ka nagka-COVID ka, sikat ka sa barangay. Pagka nagka-diphtheria ka, sikat ka din pero silent ka lang na sikat. Hindi ka pwede sa bahay maggamot o sa ordinaryong hospital. Dadalhin ka pa dun sa San Lazaro or RITM. Kasi person of concern ka, di ba? Kasi iba yung sakit mo, diphtheria, na ini-eradicate na nga sa buong mundo. Tapos ikaw magkakaroon ka, di ba? So yun po, tama po yung pagpunta nyo sa health center o sa mga pedya para magpabakuna. Mga Tdap, mga DPT, kasi nandun na yung bakuna sa diphtheria. Sa totoo lang po, yung mga buntis, mga 26 weeks to 37 weeks, binibigyan na po ng Tdap na kasama na po yung diphtheria doon na bakuna para yung nanay ay makadevelop ng antibodies sa diphtheria para maipasa na rin niya sa magiging baby niya. Yun po, galing ng mga scientists po no? Na nagawa nila yon. So, ganun po. So, ang aking point dito, yun nga yung diphtheria. Congratulations po kapag kayo mga anak nyo, nakompleto nyo po yung mga basic na bakuna sa health center o sa pedya. Kasi, hindi na sila magkakaroon ng diphtheria na isa sa mga nakakatakot na sakit noon na ngayon ay nawawala na. So, pero meron daw sumusulpot na pa isa-isa minsan. Kaya kapag akala nyo tonsillitis lang, no? Check nyo mabuti. Baka hindi na yun exudate. Yun na pala yung diphtheria na lesion dun sa ngalangala mo. Yung leather na gray-white na lesion doon, diphtheria na pala. Kaya dapat i-check nyo mabuti, tonsillitis lang ba ito o baka diphtheria pala, ha? Pagpa-check po kayo sa inyong pediatrician. Yun lang po. Ito po ang topic ko sa diphtheria. Thank you for watching and listening.